Good afternoon po. At sige po, lahat po tayo ay tumayo upang patuloy tayong magpuri at sumamba sa Panginoon. At maganda na napangunan tayo ni Pastora sa isang pre-worship. Sige po. Panginoon. Buksan po natin yung Bible natin sa Gospel of John, chapter 12 po, verse 31 hanggang 33. John chapter 12, verse 31 hanggang 33. Panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itatabi ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutan ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Ang ating Panginoong Hesus po yung nagsasalita po sa mga talatang ito, na kung saan makikita natin na sinabi nga po niya na kung siya'y maitataas po, ilalapit po niya yung mga tao sa Kanya. Lalo na sabi nga na sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Alam natin na ang ating Panginoong Hesus po, siya po yung napako sa cross, iniaalay po niya ang kanyang buhay po para sa ikaliligtas po ng bawat isa sa atin. Napaka-importante lang po na makita po natin dito, na maitaas po natin siya sa ating mga buhay, sa lahat po ng ating mga ginagawa. Dahil para yung pagkilala natin dun sa ginawa po niya sa cross of Calvary. Lalo na po, nasa atin ng mga anak po niya. Kaya sa hapon pong ito, I believe na sabi nga niya rito, kapag siya'y naitaas, ilalapit niya yung mga tao sa kanya. Sa ating pagpupuri, sa ating pag-aawitan, sa ating pagsamba, hanggat natin po na maitaas ang ating Panginoon. And God willing po na yung mga tao na nakakaparinig po ng ating pagpupuri, ng ating pagsamba, sa pamamagitan nito, makakilala sila sa ating Panginoon. Kaya nandyan man tayo sa mga kanya-kanya nating bahay. Huwag tayong mahiya na mapuri sa ating Panginoon. Huwag tayong mahiya na sumamba sa Panginoon. But gawin natin na buong puso na maitaas po siya sa hapon po ito. Kaya sige po, tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Lord, purihin ka, O God. Sambahin ka, O Diyos. Ikaw na napakabuti sa amin. Ang pag-ibig mo kailanman ay hindi nagmamalo. At tunay, O God, sinabi mo na kapag ikaw ay naitaas, Lord God, ilalapit mo ang mga tao sa iyo, Panginoon Diyos. Tunay, Lord, na nailapit na kami sa iyo, Panginoon. Nang ialay mo ang iyong buhay, O God, sa cross of Calvary, Panginoon. At Lord, hangad ng bawat isa sa amin, Lord God, ang takbuhin, Panginoon Diyos, ng buhay namin, Panginoon, ay maitaas ka, Lord God. At sa hapong ito, sa pamamagitan ng pag-aawitan, Lord God, ng papuri, ng pagsamba, ikaw ay maitaas, O God, sa aming kalagitnaan upang mas marami pang tao, Lord God, Lord, ang malapit sa iyo, Lord God, magkaroon ng ugnayan sa iyo, O Diyos. Lord, tunay hindi ka nalilimitahan ng anumang bagay, ikaw ay makapangyarihan sa lahat, O God. Hanggang namin na maranasan ng iyong presensya. Fill our hearts with joy and gladness from your Holy Spirit, Panginoon. And let your name, O God, be always glorified, be lifted up, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon Diyos. Naunawaan namin that you are a holy God, O God. Hindi mo kinalulugdan ang namang gawang masama, Panginoon Diyos. Kaya patawarin mo ang bawat isa sa amin, Lord God. Nakagawa man kami ng kasalanan. Forgive us, O Lord, sa mga bagay na yun, O Diyos. At Lord, nagpapasalamat kami sa kapamahalaan, kapangyarihan na pinagkaloob sa amin. Anumang palian namin dito sa lupa ay tatalian sa kalangitan, Lord God. Anumang aming pakawalan dito sa lupa ay pakakawalan, Lord God, sa kalangitan, Panginoon. Tinatalian namin anumang gawa ng Diablo, Lord God. Tunay, Panginoon, siya'y talunan na, Lord God. Anumang uri ng pagkabag, pagkatakot, Panginoon Diyos, anumang sakit, Panginoon, kasalanan, tinatalian namin yan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Anumang panlilang, O God, we bind that in the name of the Lord Jesus, O God. And we lose the spirit of worship, Panginoon, of love, of power, of self-control, Panginoon. Ikaw na maghari sa amin, O Diyos. Lord, we lose healing, Panginoon, righteousness and holiness, Panginoon. At ang salita mo, Lord, at katotohanan na mahayag sa buhay ng bawat isa sa amin. Wala kaming ibang hangad, Panginoon Diyos, kundi ikaw ay maitaas, Lord, sa aming mga buhay, sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Have your way in our midst, Panginoon. Have your way, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin. Pupurihin ka namin, sasambahin ka namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, tayo po'y umawit sa ating Diyos. We're all
wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus lifted high. Above the clouds across this land, but only to see the truth and know He's the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high. Above the clouds across this land, but only to see the truth and know He's the way to heaven. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward, little by little taking ground. And every first powerful weapon, strongholds fall, tumbling down and down and down and down. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward, little by little we're taking down. And every place a powerful weapon, strongholds fall, tumbling down and down and down and down. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. Lift up your name, worship you, Lord. We will follow you to the ends of the earth, Lord God. For you are our Lord, Lord. You are everything to us, Lord. You are our heart's desire, Lord God. Never failing, overtaking my heart. You take me in, mighty grace again. Fear is lost in all you are. And now I give the world to tell the story, 'cause I know that you call me. I know that you call me. I lost myself for good within your promise. Now I won't hide it. Now I won't hide it. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God. You are God. You are God, love unfailing, overtaking my heart. You take
myself for good within your promise. And I won't hide it. I won't hide it. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God. You are God. Jesus, I believe in you, and I will go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God. You are God. Sige po, palapakan natin ang ating Panginoon. Amen. Lord, Amen. Amen. Praise God. Praise God. Sige po, tayo po makaupo. Be in the presence of the Lord. At napakabuti ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Masaya po ba tayong lahat? Amen. So ano na ngayon? January 10. So, malapit na naman daw ang Pasko. Baka naman Paskong pagkabuhay yung sinasabi nila. So anyway, sabi mo sa katabi mo, magsaya lang tayo. Magsaya lang tayo. Amen. No? So hindi tayo dapat malungkot. Ano man nangyayari, talagang ang Lord ay pinangyayari na lahat ng bagay. So praise God. Kanina, maga kaming umalis at sama ko miss ko na nayayahan po tayo na mag-dedicate ng isang bata at praise God at ginamit po tayo ng Lord for that event. So anyway, pinupuri ko ang Diyos dahil hindi siya tumitigil sa atin. Amen po ba? Ang importante maramdaman natin na ang pagkilos ng Diyos ay napapangyari niya. No? It's a privilege to work in the kingdom of God. No? Tandaan niyo po mga kapatid, isang beses lang ito dadaan sa buhay natin. Kaya let's renew our minds. Amen po ba? No? Huwag natin condemn sarili natin. Huwag natin sabihin na wala tayong nagagawa sa kingdom. Hindi gumawa tayo sa kingdom. No? Forget what lies behind and pursue what lies ahead. Amen po ba? Dapat ba may magsasabi pa sa atin? Yes, pwede yun. Maganda yung mga kapatiran nagsasabi sa atin na magpatuloy tayo. So, kasi yun din ang sinasabi ng Lord sa atin. Amen po ba? So, hindi po itong pandemic nito ang dapat humadlang sa gagawin ng Diyos. At ang Panginoon ay hindi niya papayagan, no? na ang kingdom niya ay hindi umusad. Usad at uusad po ang kingdom ng Lord. Lalo na po ang mga anak niya, uusad at uusad. No? Hindi niya papayagan na kahit na pang senaryo sa mundong ito ay hindi niya hayaan na mabaliwala itong sinimulan ng Panginoon upang ang mga tao ay maangkin niya. Amen po ba? Palapakan natin ng Panginoon. Alam mo, ganda-ganda kasi ng plano ng Diyos. Lahat po tayo, gusto ng Diyos, angkinin tayo ng Diyos. So, pwede mo sasabihin ng akin ka. Talagang, tayo sa Kanya. Amen po ba? At yun po yung dapat nating makita ng mga katotohanan. So, kailangan, basta lang po tayo ng salita ng Diyos at tuloy-tuloy natin na makita yung nasa puso ng Panginoon. At ipapakita niya po sa atin yan, yung mga nangyayari dito sa ibabaw ng mundo. Kasi hindi niya ipagkakait yan. No? Kahit man kayo. No? Kung kayo yung magulang at may plano yung magulang na wag lang rapture ang plano ng magulang. Hindi, biro lang. Kung may plano ang magulang, sasabihin niya sa kanyang entire family na ito yung gagawin natin. No? Bibili na tayo ng bahay, ganito doon tayo. Sample lang po yan. At siyempre, masaya ang lahat. Amen po ba? Amen. So, ganun din ang Panginoon. Kaya lang hinihintay ng Lord na pumunta tayo sa kwarto natin and then makipagnig tayo sa Kanya at ihanda natin ang ating sarili na pakinggan ang plano ng Diyos, yung gusto niya at gagawin po ng Panginoon yan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mangungusap ang Diyos sa iyo. Mag-uusap ang Diyos sa iyo. Yes, huwag natin limitahan yan. No? Hindi lamang sa pastor nangungusap ang Diyos.
Baka nga minsan di kinakausap ng Diyos yung pastor eh, di ba? Oh. Pero ikaw, kakausapin ka ng Panginoon. Oh, you see? Huwag natin lilimitahan ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, para mapagpala din po natin ang karya ng Diyos at ang bawat isa, lalo na sarili natin, mapagpala natin ito. So, sumunod lang po tayo sa plano ng Panginoon, sa mga prinsipyo ng Diyos. Katulad nga ng, ito, nakita niyo sa screen na ito isang pagpapala ng Diyos na binigyan na tayo ng bank account. Ang JCF ay may bank account, no? At doon po natin dalhin yung mga na maaring inimpress sa'yo ng Lord o yung mga tithes ng Lord at yung offering na gusto mong ibigay sa Panginoon, ipunin natin at dito natin dalhin. Sabi nga ng Lord, mag-store tayo ng treasure sa heaven. No, wag nating sayangin yung mga resources natin na magamit natin to sa walang katuturan o sa mundong ito. Kasi yung mga resource na yan, galing sa Diyos, kailangan sa Panginoon din ang kapakinabangan yan sa gawain ng Panginoon. So ito po yung mga bank accounts natin, pertaining sa account po natin. So punta lang po kayo dyan, kuha kayo ng bank slip, then deposit yung gusto nyong ibigay. So, dapat ba tayong magbigay ng tithes and offering natin sa Panginoon? Amen, no? Kasi lagi natin ito pinag-aaralan. Alam nyo, ito yung pinasok ng Lord sa akin. Tagal ng panahon, pero gusto kong maintindihan natin ito. Kung bakit tayo dapat ibigay ang tithes and offering ng Lord is because tandaan natin to. Kasi mananagot tayo sa lahat ng hindi natin nagawa ng prinsipyo ng Diyos. Mananagot po tayong lahat. No? At maaaring ma-surprise kayo doon sa verse na mababasa natin. No? At I believe na ito ay isang bagay na dapat maintindihan natin at dapat na i-apply na natin sa ating buhay. Amen po ba? Pag natutunan natin, that is the Word of God, yan ay para sa atin at yan ay dapat natin ganapin. So, ano po ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Kung bubuksan natin sa Luke 12:47 to 48, maliit lang na verse pero basahin ko sa inyo sa Tagalog at English para maintindihan natin. Ang sabi dito sa Luke 12:47-48, at ang aliping nakakaalam, sino raw? Ang alipin na nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Church, makinig ka. This is the Word of God. Hindi po to interpretasyon, hindi po to kaisipan ng tao, ito po yung salita ng Diyos. This is His principle. Hindi natin to pwedeng sabihin na, bahala siya. Diba? Hindi. Ang Diyos, ulitin ko, ang prinsipyo ng Diyos, ang salita ng Diyos, ay nakatayo to forever. Heaven and earth shall pass away, but my word will never pass away. Naintindihan po ba natin? Marami nang nawalang mga tao, our forefathers, our 5 fathers, 6 fathers, lahat na po ng fathers, nagkawalaan na. Hello, pero ang salita ng Diyos nakasulat pa rin na ganun at ganun. Hindi po magbabago. Ito sabi sa salita ng Diyos, huwag mong baguhin, huwag mong dagdagan. Hello, dahil yun ay mananagot. Pero ito sinabi na. Ang sabi, ulitin ko, ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naganda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ito pa isa. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang na parusa. Explain ko na mamaya. Tuloy ko na, ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay at ang pinagkatiwaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. So, tignan natin sa English para lalo natin maintindihan. Verse 47, and that servant who knew his master's will and did not prepare himself to do according to his will shall be beaten with many stripes. No? Alam mo yung kalooban ng Diyos pero hindi mo ginawa, mananagot ka at shall be beaten with many blows or with many stripes or with many palo. Amen? Mas grave ang kanyang pagdudusahan. Sinabi po na salita yan, ang Diyos po ay hindi po siya marahas, hindi po siya mapagparusa. Pero yan po ang sinabi sa salita
At yan po ang babasahin sa atin sa huli. And tatayuan po ng Diyos yan. Hello? It will stand. No? Hindi po natin makukuha yan, Lord, have mercy. Hindi. Ang mercy, habang tayo nabubuhay, pero pag nasa kabilang buhay na tayo, huwag tayong humingi ng mercy. Tapos na po yun. Naintindihan po ba natin? Kasi wala na tayong magagawa. Nasa heaven na tayo. Hindi na natin may babalik yun. Actually nga, yung kahapon, hindi na natin may babalik. Amen po ba? Sino po ba yung back to the future? Layo yun, labo ng statements yan. Pero verse 48, but he who did not know, hindi mo alam. Yung pala yung kalooban ng Diyos. Ha? Tama, inosente ka rito. Tama ba? Pero hindi mo alam, ha? Yet committed things deserving of stripes. Naintindihan ba natin? Pero kailangan palang, hindi mo alam, pero paano tuntunin ng Panginoon yun at hindi mo nagawa, meron pong parusa. Shall be beaten with few. Kahit di mo alam. Pero dapat na maparusahan at dahil di mo alam at di mo din nasunod, shall be beaten with few. So parurusahan pa rin. Naintindihan ba natin? Ito yung dati ko. Tagal ko nang hinahanap-hanap kasi ilang bang months bago ako makabalik ulit sa verse na pinagbabasa. Kasi ano po New Testament, sa maaga ako dyan. Pero mas maiksi po kasi ang New Testament kasi sa Old. Kaya ewan ko, ilang months bago makabalik ulit ako sa Matthew, Mark. So nasa Luke po kasi ako na. For everyone to whom it's much is given, from him much will be required, and to whom much has been committed, of him they will ask the more. Kung sino mas marami, ang dapat yun ang tatanggap. Much is given, much is required. Ang point ng Lord dito, ito ay pertains sa rewards po to. Hindi po ito sa salvation. Tandaan po natin ito. It pertains to the rewards ng tao. Pag namatay po tayo, ano sinasabi ng Biblia, i-account po natin yan sa Panginoon. Alam natin ang will ng Lord, pero di natin ginawa, ano sabi? Then big blows. Then many stripes. May pagpaparusa na tama at matinding pagpaparusa. Alam mo, hindi mo ginawa, may paparusahan. Kung hindi mo alam, pero it deserves punishment, di mo alam. Di mo alam salita ng Diyos, di mo alam. Innocent ka. Pero, meron palang, pag di mo nagawa, may parusa doon. Ano sabi? Then, few blows. So, may parusa pa rin. Shall be beaten with few. Konti. Pero may parusa pa rin. So, you see? So, ang importante rito, gawin mo na lahat. No? Kasi there's conscience in our hearts. Kahit nasabihin natin, di natin alam yung salita ng Diyos, but there's conscience in our hearts na dapat mong gawin na tama, gawin mo to. Naintindihan po ba natin? Amen. Yung pa rin na nangungusap, yung pa rin na magsasabi sa atin na hindi unfair ang Lord. Dahil meron pa rin conscience sa puso natin. Pero hindi natin ang pag-usapan. Ang point ko lang dito, kailangan accountable tayo sa lahat. Naintindihan po ba natin? Ibig sabihin, Pastor, minsan hindi ko nasunod, big blows na ba yun? Itong paniniwala ko rito, patid. Kapag ikaw ay nag-repent ka, meron prinsipyo ng Diyos, hindi mo siya nagawa. Naintindihan ba natin? Kunwari, dishonoring your parents. Dinishonor mo parents mo, hindi ka sumunod, naging suwal ka sa magulang mo. O siyempre, pananagutan mo with big blows. Pero, kapag ikaw ay nag-repent, ito paniniwala ko, pag nag-repent ka doon at hindi mo na ginagawa, pagdating mo sa heaven, hindi ka naman parurusahan dahil doon. Naintindihan po ba natin? Amen. Kasi yun yung makikita natin, yung love ng Panginoon. Ang importante lang sa love ng Panginoon ito, mahal mo siya at gusto mo siya sumunod at hindi mo na siya gagawin. Amen po ba? Amen. Dapat kasi gusto ng Lord, mananagumpay tayo. Kaya nga sinabi niya sa Romans 8:29, I predestine you to be in the likeness of my Son, Jesus Christ. What does it mean? Itinalaga ko kayo na Tagalogin ko, itinalaga kayo ng Diyos upang maging kamukha si Kristo. Ang Lord, hindi naman yun. O pimila lahat ng may kasalanan. Ano to? Parang sila ba to? Pumatay na maraming Hudyo? Hitler? Hindi ganon. Hindi ganon ang Lord. Amen po ba? Amen. Nagsisi ka at
hanggang sa kinamatayan mo o dumating ang rapture ay nagsisikat, hindi mo na ginagawa yun. Hindi ikaw pipila doon para paluin o parusahan ng Diyos. Although sa heaven, wala namang parusa na doon. Amen po ba? Pero wala ka lang ang rewards. Kapatid, isa sa mga prinsipyo ng Diyos ay ito pa rin yung sinasabi niya, ba't tayo nagbibigay? Dapat pa tayo magbigay sa Panginoon. That is His principle. Alam mo, last week, ewan ko, nag-devotion ako or what, pinasok ng Lord sa akin, pinaramdam ng Lord sa akin. Marami pang mga anak niya na kinalimutan siya. Lord, in what ways? In what way, Lord? Through the tithes and offering. Ako po'y tagapagsalita. Bibigay niyo o hindi, wala po. Hindi pa ako maapektuhan. Apektado ako dahil salita ng Diyos na hindi natin nasunod. Apektado ako dahil inyong pastor na hindi ko ginawa yung dapat kong sabihin sa inyo. Church, dati ka nagbibigay, ngayon hindi ko na. Tinalikuran mo na ang prinsipyo ng Diyos. Tandaan mo, ang tinatalikuran mo ang Panginoon. Pwede mo sabihin, Pastor, sa tithes and offering lang, pareho lang. Pareho lang. Hello? Hindi ko sinasabing 10 commandments yan ng Panginoon. Hindi. Yan ay yung pag-ibig mo sa Diyos. What is money all about? Anong pera sa tingin? Hello? Huwag mong talikuran. Huwag mong pahirapan yung sarili mo. Ikaw ang nagpapahirap sa sarili mo. Kaya patuloy naghihirap ang buhay, patuloy na ang hirap umahon. It is because tinalikuran mo ang prinsipyo ng Diyos. Akala natin ganun lang yan. Sa tao, ganun lang tayo mag-isip. Pero sa Panginoon, hindi ko sinasabi mahigpit siya. Ang haba ng pasensya ng Diyos sa akin. Still, ang gusto lang ng Lord, Lord, forgive me. Nagpapakumbaba ako. Then, help me. Gagawin ko ulit yun. As simple as that. Wala pong hinihingi ang Diyos na pahirap, di mo binigay, tayo mo, pahirapan kita. Hindi. Hindi. Ayaw ng Diyos, ito, sabihin ko sa inyo, ang ayaw ng Diyos, talikuran siya dahil lamang sa isang udyok ng kaaway para sirain ang relationship natin sa Diyos. Tandaan po natin yun. Ang Diyos, ayaw niyang magkasala tayo. Ang Diyos, ayaw niyang puntahan natin o labagin yung prinsipyo niya. Kasi once na nilabag natin ang prinsipyo niya, it's an opening to the door. It's an opening of your door to the enemy. Naintindihan po ba natin? Yun ang ayaw ng Diyos na mangyari. Kaya ang gusto ng Lord, yung prinsipyo niya, all principles, whether it is financial, whatever, in all areas of our lives, no? Sa immorality, and with everything. Na once na hindi natin nasunod yun, tayo nagbubukas ng pintuan sa kaaway para pasukin tayo at sirain tayo. At ayaw ng Diyos na mangyari yun. Hello? Amen po ba? Pero hindi po kinaligtaan ng Diyos yun. Meron din po sa sinabi sa salita niya na yan ang mangyayari sa atin. Ano sabi niya sa 47, sa bawat prinsipyo niya, balikan ko lamang po. And did not prepare himself or do according to his will shall be beaten with many stripes. But he who did not know yet committed things deserving of stripes shall be beaten with few. Meron pong katapat na parusa ang lahat ng yun kapag hindi natin nagawa. Pero pag humingi tayo ng tawad at nagawa natin, hindi po tayo daranas ng kaparusahan na yun ng Diyos. Naintindihan po natin. And there's a reward corresponding to that principle. Naintindihan po natin? So, ba tayo nagbibigay sa Diyos? Kasi mahal natin ang Panginoon. Sige, tumayo po tayong lahat at dali po natin ang ating kaloob sa Panginoon. And we will pray for this. Amen. Thank you for this. Sige po tayo po manalangin. Lord, marami po salamat, Panginoon Diyos, sa oras po ito at patuloy kang nagpapala sa bawat anak mo. Maraming salamat, Lord God, dahil sa prinsipyo mo na ayaw namin, Panginoon, labagin ang mga prinsipyo mo. Because that is your principle. It will stand forever, Lord God.
Kaya tulungan mo kami, Lord God, na may tanim ito sa aming puso. Huwag namin pakinggan kung ano mo sinasabi ng tao na wala naman sa prinsipyo mo. Makinig kami sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos. Na itong yakapin namin. At Lord, sa principles of giving, Lord God, ito'y yayakapin namin. And it's a privilege, Lord God, to be used in your kingdom, especially sa paglaganap o paglawak ng karya mo sa pamagitan ng mga pagbibigay nito. Maraming salamat, Lord God, dahil sa salita mong ito, kami ay mapapagpala mo and we will receive a blessing from you. Maraming salamat, you will open heaven and pour out your blessing upon your people. Maraming salamat, we receive it, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po tayo makaupo and be in the presence of the Lord. At maganda na makita natin at patuloy natin makita itong gusto ng Panginoon na makita natin. Amen po ba? Hello? So, napakaganda. So, tandaan natin mga kapatid, nag-aaral tayo about the power of the Holy Spirit and its manifestation. Manifestation ng Holy Spirit is ibig sabihin, that is the display of God's power in our lives or the anointing of the Lord. At tandaan natin, kailangan natin maunawaan, makita, at maintindihan ng gusto itong kapangyarihan ng Banal na Espiritu kasi ito yung pang-araw-araw nating mararanasan. No? Remember, we belong to His kingdom, hindi po tayo nasa kingdom ng mundo. Kaya ang dapat natin maranasan is the infilling of the Holy Spirit, the manifestation of His power. Yun po ang kailangan natin maranasan. Signs, wonders, and miracles, the supernatural power of God. Hello, kung maaari, malesin natin ang experience natin sa mundo. Amen po ba? Amen. Kasi ang Lord, gusto niyang kumilos sa atin. Kaya nga, ginawa niya tayong templo, made not by human hands, but by the Spirit of the living God. Kasi gusto niya maghari sa atin. Hanggang sa kaloob-looban ng ating puso. Kasi yan yung gusto niyang iparanas sa atin, yan yung gusto niyang maghari sa atin. And actually, bigyan niya tayo ng power and authority. Hello? Para mapalayas ang demonyo because we are not resting upon flesh and blood. Hindi tayo nakipag-away sa mga tao, sa kapwa-tao. Hindi tayo magrarally, hindi tayo babakbak kung saan-saan. Sorry for the word. Ang kaaway natin is ang diablo. Ang tao ay sira ng pag-ibig ng Diyos, ibigin ng tao. Yun ang point na sinasabing we are not resting upon flesh and blood, but of principalities and rulers of this darkness. Ang kalaban natin yung diablo na naghahari sa bawat tao. Tignan mo yung katabi mo. Yung diablo naghahari sa bawat tao. Pero ngayon, we belong to His kingdom. Ang naghahari sa atin ang Panginoon. Kaya tayo binigyan na ng power and authority para wasakin at patuloy na huwag payagan ang pagkilos ng kaaway sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Kasi gusto natin maranasan yung kilos ng Diyos. Nung hindi pa tayo Kristiyano, nararanasan natin yung kilos ng kaaway. Tama po ba yun? Amen. Pero nung tinanggap natin si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas, John 3:3, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Ano nararanasan natin ngayon? Dapat ang nararanasan natin ngayon is the manifestation of the Holy Spirit. And one of His manifestation is His power, ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Kaya patuloy na binigay niya pa nga tayo ng authority and power na palayasin ng demonyo. In Jesus' name, get out of me right now. I bind the works of the enemy, sickness and diseases, poverty, hello, and death, sin, and even the curse of the law. Lahat po yun na ginawa ng diablo para sirain ng tao. Yan po ay pinatay na ng Diyos sa cross ng Calvary. Na hindi na tayo dapat magpa-under pa doon. Mangyayari yan kapag hindi tayo naniniwala sa power ng Holy Spirit, His manifestation, His infilling. Ano na mangyayari sa atin? Kahit na ba Kristiyano tayo, hindi tayo naniniwala doon. Yes, nasa atin ang Holy Spirit, pero hindi tayo naniniwala about the power of the Holy Spirit, about His gifts, about His fruit. Ang pagkilos na hindi tayo naniniwala. So, paano na ang buhay natin? Hello? Kahit tayo sirain ng diablo any time of the day. Naintindihan po ba natin? So, ang Lord gusto na itong maunawaan natin. Ang Lord gusto na itong mabigyan ng pansin natin. Even yung time niya, nakita mo naman, pinahinto niya unos. Pinaranas niya to, hindi ko sinabi sinadya, at talagang siguro nasa kamay na ng Diyos na mangyayari na masalubong nila ang unos habang sila tumatawid ng Lake of Galilee. And at that time,
ano nakita mo? Natutulog ang Panginoon sa likod, inadyaya ng Panginoon para makita ng mga disipulo, huwag kayong matakot, manampalataya ka sa Diyos. So marami tayong kaalaman, karunungan na natutunan doon na gusto ipahayag ng Diyos. Pero nakita natin dito na ang kapangyarihan ng Diyos na yon, na pinahinto niya ang unos, it is the same power na nasa atin. Nung binuhay ang Panginoong Yesus ng kapangyarihan ng Diyos, that is the same power na nasa atin. Yan sinasabi sa Romans. Naintindihan po ba natin? Hello. Kaya gusto ng Diyos maranasan natin itong signs, wonders, and miracles. This is His. Kanya to. Itong signs, wonders, and miracles na pinag-uusapan natin is Kanya to. Hindi ito yung signs, wonders, and miracles ng tao o ng diablo o yung give me the gift of flying. Hello, walang ganun. Kaya pag may mga nakikita kayo sa revival ng mga revivalist na ganun, tawa ka na lang. Punta kami yung totoo, yung sinasabi ng banal na Espiritu. Mag-aaral tayo sa Holy Spirit. Pag mag-aaral sa tawa, paulit-ulit ako niyan. At isa sinabi ko sa inyo. Amen po ba? Amen. So sa pagitan ng signs, wonders, and miracles nito, na i-confirm, na ipapakita sa atin ang katotohanan ng salita ng Diyos. At itong katotohanan ng salita ng Diyos ay dapat maangkin to ng tao. Dapat dito sila mabuhay. Kasi sabi ko nga sa iyo, ang kalaban natin ay sino? Sino kalaban natin? Ano si Superman? Spider-Man? This is Spider-Man. Hello. Sinod ako nanonood ng Spider-Man. Kaya pektado ako Spider-Man So hindi din siya kalaban. Sino kalaban natin? Ang diablo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo lang, ang kalaban natin ay ang diablo. Hindi yan ang diablo. Amen? So, marami tayong dapat maunawaan sa kapangyarihan ng Diyos. Marami tayong dapat na makita ang signs, wonders, and miracles. At isa sa pinakita sa atin dito, yung lalaking pila, yung lalaking lumpo doon sa beautiful gate. Di ba? Napag-aralan natin yan. No? Dapat masuri natin yung pagpapagaling sa kanya, ano nangyari sa kanya. Isang malaking senaryo to sa early church na hanggang ngayon ay pinag-aaralan at pinag-uusapan upang makita natin na hindi ito basta-bastang senaryo na gano'n na lamang na para tayo nagbasa ng dyaryo o nagbasa tayo ng comics at ay galing gumaling siya. Hindi, dapat makita natin yung deeper teachings. Paano napagaling ito? Ano mga ginawa nitong mga disipulo nito? Hello? Dapat ganun ang meditation of the Word. Ganun tayo mag-analyze, mag-insights, kung ano man ang sinasabi ng Holy Spirit, makinig tayo sa sinasabi niya. Hello? Kaya nga, suriin natin kung paano nangyari ang mga bagay nito. Siyempre, as believers, dapat may makita tayong kaalaman o may matutunan tayo sa senaryo na yan, just sa Book of Acts na yan, sa chapter 3. Pero pwede nyo basahin yan, So, tignan natin yung mga dapat natin matutunan dito. Una-una, si Pedro at si Juan ay meron silang steady prayer life. Steady. Talagang patuloy silang nanalangin. Kaya nangyari yun. Kaya isang Kristiyano na hindi nananalangin, ay ano mangyari? Kristiyanong boom. Sabog. Ibig sabihin, ang Kristiyanong hindi nanalangin ay hindi pa nananahan ng ibig sabihin, ang kapangyarihan ng Diyos ay maaring hindi mag-manifest ng gusto. Amen po ba? Sa Acts 3:1, makita natin, misa 3 ng hapon, oras ng panalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Take note of that. Pinag-aralan natin, the Jews had 3 hours of prayer a day, 9 to 10 in the morning, first prayer nila yan, 12 to 1, noon time prayer nila, at 3 to 4, afternoon prayer. So, ganun sila. Consistent sila doon. Pwede mo sabihin, pastor, religious na yun. Alam masama, si Daniel nanalangin 3 times a day. Tayo pwede rin manalangin 3 times. Gusto mo, 4 times a day pa? Sasabihin mo, religious. Huwag natin equate yan sa religion. Religion, may sarili silang kaisipan. Pero, more on
ano lang yon para may magawa. Pero ito ay by the heart because of the conviction of the Holy Spirit. Pangalawa, hindi sila nagambala o distracted dito. Distracted means na-disturb o worried o na-confuse sila sa mga nangyaring yon. Dahil excuse me, no? Dahil yan po yung pinagagawa ng Diyos sa kanila. Dahil alam nila kung ano yung dapat nilang gawin. Hello? Amen. Hindi tulad ng time natin ngayon. Hindi sila distracted kung gaganasya ba sila. Pag pinagaling ba nila to, magkakapera sila. Kaya minsan marinig mo sa Kristan, yan bang pagba-Bible study ko, magkakapera ba ako dyan? Nakakatawa, no? Yan bang pananampalataya na makakain ko, mabubusog ba ako dyan? Puro pera-pera ang iniisip. Ganyan ba ang relationship sa Lord? Hello? Ganyan ba kung bakit tayo nagmi-minister sa tao para lamang sa pera? Alam mo, church, makinig kayo sa akin. Tanggalin mo yan. Hello? Huwag puro pera-pera. Pag tinanggal mo yan, kaisipan mo sa pera-pera, at ang kaisipan mo, ipalitan mo ng Lord ang yung kalooban mo at gagawin ko. I tell you, isa yan sa mga factor para mag-open ang door sa pagpapala sa buhay mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Tandaan mo yan, sinabi ko. Tandaan mo yan. Ang buhay hindi pera-pera. Ang buhay ay Diyos. Ang buhay ay si Jesus. Ang buhay ay ang banal na Espiritu. Tandaan mo yan. I experienced that. Naintindihan mo? Matagal ko na sinishare sa inyo rito. Ako, nagkaroon ako ng lahat ng ito. Kung kilala ninyo ako. Lahat ito ay galing sa Diyos. Pero never ako nag-pray na magkaroon ako ng kotse, magkaroon ako ng bahay. Pag gusto ko, hindi ko sinasabi, ayoko yon. Gusto ko yon, pero hindi yan ang priority ng prayer ko. Dahil alam ko, darating yun, ibibigay ng Diyos yun. At His time. Sa gusto ng Diyos. Hello? Yan yung sinasabi na at His time, yung mga blessings na yan. Pero siyempre, pag-share ng gospel, hindi pa pwedeng at His time. Ang pag-share ng gospel ay talagang kahapon pa gusto ng Diyos na mag-share tayo. Yesterday. Di ko alam ang kanta na yan. Sorry, ano ko lang yan. No? So, hindi tulad ng maraming pinuno at nananalig sa simbahan ngayon, ang pilak at ginto ay hindi ang kanilang paghahangad. Marami ngayon, kaya sila nagbi-minister. Pwede nga sabihin, ba't ganyan, pastor, ang preaching mo? Nasa Word of God. Sabi ko nga hindi ako magpipreach kung wala sa Word of God. At ang gusto ng Panginoon, talagang, even basahin mo Jeremiah at Ezekiel, makikita mo, may mga church leaders na talagang kinakain ng pagkain ng mga tupa ng Diyos. Sinare ko na yan sa inyo. Nakasulat yan at nakalulungkot sa mga churches. Ginagawa nilang business ang church. Lahat po, reliyon man, samut-saring, sekta man yan, Christian man yan. Hello? Pero hindi po naman po lahat ng church ay ginagawang gatasan ng church. Naintindihan po ba natin? Amen. Kaya sa Old Testament pa lang, sinabi na ng Lord, I warn these people. Lalo na nung dumating ang New Testament. Lalo na ngayon. Lalo na nung nagpandemya. Baka marami pa rin gumagawa. No? Alisin mo yung sa pera-pera. God will supply all your needs according to His riches and glory through Christ Jesus. Amen po ba? Magtrabaho ka lang. Huwag mo sabihin na, ayun naman pala, susupply naman pala ako ng Diyos kahit di ako magtrabaho. Di bahala ka. Buti ko supplyan ka. Pero kailangan mo magtrabaho. Amen? Amen. At tandaan natin, hindi lamang sila nagambala o distracted, kundi hangad nilang luwalatian ng Diyos at hindi ang sarili nila. Kaya kung babasahin natin Acts 3:12, sabi dito, pagkakita ni Pedro sa mga tao, kanya sinabi, mga Israelita, bakit kayo nanggigilala sa nangyayaring ito? Bakit ninyo kami tinitingnan ng ganyan? Akala ba ninyo napalakad namin siya sa magitan ng sarili namin kapangyarihan o kaya dahil sa aming kabanalan? So hindi po. Alam naman natin na ang Diyos
Tuloy natin sa 13. Ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob at ang Diyos ng ating mga ninuno nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus through Jesus Christ. Ibig sabihin, kung siya'y ibinigay ninyo sa mga kapangyarihan, tinakwil sa harapan ni Pilato, gayon pinasya na itong palayain siya, itinakwil ninyo ang banal at matuwid at isang mamamatay tao ang iniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay. Siya nagpagaling, si Kristo, yung His death on the cross. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi namin sa mabagay na ito. Verse 16, ang kapangyarihan, ano raw? The power of the name of Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Sa church, makikita natin, hindi ang ano pa mang bagay, no? Ang kanilang kakaiba at kaisa-isang layunin ay taas ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. That's it. Not money, not people, not themselves. Hello? Kundi ang Panginoong Jesus. Kaya yung pera, yung parang, yun ang maging motive nila. Kaya sila nagtayo ng church. Ang motive nila ay para magpayaman. Ang motive nila ay church, I tell you. Huwag mong gagawin yun. Hindi makakalusot sa Panginoon yun. Alam ng Panginoon yun. Hello? Amen. Alisin natin yun. Wala silang mga bandila, billboard o flyers na dala ang kanilang mga pangalan at selfie pictures. Hello? Hello? Dahil pangalan nila, minsan yun. Nandudun, angat na angat. For what reason? Sana maganda ang purpose. Sana ang salita ng Diyos ang nakasulat o nakalagay. Pangapat, naunawaan nila ang manifestation ng power ng Diyos bilang pagkakataong maipangaral si Kristo. That is the very reason kung bakit isa sa mga dahilan na naunawaan natin ang pagkilos ng Banal na Espiritu, the manifestation of His power is for us to share the Word of God. Pagkakataon na to. Hello? Nakita mong gumaling ang isang lumpo? Oh, I tell you. Pagkakataon yan to share. Sino ang nagpagaling? Pwede mo sabihin, huwag mo sabihin si medical ang nagpagaling. Hindi si Cortal yan, pastor. Hindi si medical yan. Kapatid. Kahit na pag-away kayo ran, hindi kayang pagaling. Sakit na sa ulo, minsan, nainom mo yung medical, expired na, hindi ka pa rin gumagaling. Lalo na lumpo, sipin mo, lumpo. Paano nangyari yun? Kaya kung titignan natin sa Acts 33 verse 17 to 26, at ngayon, medyo mahaba ng konti, pero sige lang, pagtsagaan nyo lang, amen po ba? Mahal niyo po ba ako? Amen. Kasi pag nararamdaman ko hindi niyo ako mahal, parang hindi kayo masaya, kaya nalulungkot ako. Amen po ba? Sabi nga ni Pablo, di ba? Sige, mahalin niyo yung super apostles na mga yan. Pero tandaan niyo, akong ginamit para makakilala sa Diyos. So meron din po hinaing si Pablo, kaya wag nating, Pastor, masyado ka ata maramdamin. Hindi, may hinaing din po si Pablo. Parang ganun din ang pakiramdam ko. Nagsiselos ka ba, Pastor? Hindi ako nagsiselos. Pinapayo ko lang siya, sabi rin ni Pablo, di ba kasi baka matangay ka. Hello? Amen. Tayo magkakilala ng matagal. Pero, bakit lumayo ka pa? Yun yung point na minsan, makikita natin. Yun yung naman intindihan Isa intindihin natin, magbasa tayo ng salita ng Diyos. Naintindihan natin? Anyway, kung yan for sa kingdom of God, hindi dito. Tuloy-tuloy lang tayo, di ba? Sulitin ko. At ngayon mga kapatid, batid kong hindi ninyong nalalaman ang inyong ginawa. Gayon din ang inyong mga pinuno. Sino nangungusap dito? Si Pedro. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangan magbata. Gawin yon. Hello? Trabahuin yon. Tapusin yon. I-accomplish yung pinagagawa sa Kanya. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Take note of that. Akala nila sila Pedro ang nagpagaling. Akala nila sila Pedro ang sikat doon, ang glory kila Pedro. Hindi. Ito na nga po sinasabi, nagsishare sila ng gospel. Sinasamantala nila yung oras na yon to share the word. Dahil yan ang prinsipyo ng Diyos. Yan ang procedural move ng Lord. Para maunawaan natin, kapag may himala nangyari,
Bigla mong i-address sa tao, this is the work of Christ. Amen po ba? Amen. Hindi yung maghihintay ka. Picturean nyo ako ha. Gumaling pa. Nawala yung nana. Hello. Hello. Galing. Very good. No? Padala mo sa akin yan ha. Baka mamaya mawala, mawaglit yan. Sa mapunta ipapile ko pa yan sa mga ano ko. Tsaka pagyayabang ko yan sa buong mundo. Hello. Hello. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga. At susuguin niya si Jesus, ang Mesiyas na hinirang niya para sa inyo. Take note of those words. Na sinasabi dito sa Acts 3. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sinabi ni Moses, ang Panginoong iyong Diyos ay pipili ng isa ninyong kalahi at gagawing propeta tulad ko. And this is the Lord Jesus Christ. Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Yan ang sinabi ni Moises. At lahat ng hindi makikinig sa propetang yaon ay hihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Nagpapahayag din tungkol sa mga araw na ito ang mga propeta mula kay Samuel at lahat na sumunod sa kanya. And verse 25, ang mga pangako ng Diyos magitan ng mga propeta ay para sa inyo at kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng inyong mga pinuno ng kanyang sabihin kay Abraham, pagpapalain ko ang lahat na angkan sa daigdig sa pamagitan ng iyong lipi. Kaya tinirang ng Diyos ang kanyang lingkod at siya'y unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungan tumalikod sa inyong mga samang pamumuhay. Take note, this is the gospel. The Lord Jesus Christ, prophesied from the Old Testament. Sinasabi na from Moses, Abraham, Moses, etc. Sinasabi na po yan. Kaya doon sa pagpapagaling ng lumpo na yon, nakita ang manifestation ng kapangyarihan ng Diyos, ay pagkakataon yon para may pangaral si Kristo. Amen po ba? At hindi natin dapat payagan na ito ay walang eksplanasyon. Hello? Na makita ng mga tao nangyari at namasdan ang lalaking kumapit kina Pedro at Juan, nagtipon sila sa paligid nila. Oh, gumaling. Nagtabihan sila. Alam mo, ewan ko kung may social distancing sila ng time na yun. So, naka-ano ba sila? Naka-face mask? Naka-face shield daw. So, misa ka lang sumingit, kakaiba pa. Para sa maraming mangaral ngayon, magkakaroon ito ng pagkakataong sometimes ibenta ang kanilang sarili at ang kanilang mga sekta sa mga tao. Subalit hindi ito tanggap kina Pedro at Juan. Yan ang nangyayari. No? Pag may himala nangyari, tuntua ang tao. No? Ay, pagkakataon na to para sumikat tayo. Pagkakataon na to para tayo ay makilala sa buong mundo. Nakakatakot no? Sige, gawin nyo pa yan. Touching the glory yan. Nakakatakot yan, kapatid. Sa Diyos lamang ang papuri. Amen? Nothing, it's about time to market ourselves to this. No. Dapat laging nakalagay sa puso natin. Don't touch the glory. Ibig sabihin, ang glory ay sa Diyos lamang. Naintindihan po ba natin? Kaya ito, kung nakita mo manifestations ng power ng Holy Spirit, pagkakataon to na ma-share ang Panginoong Yesus. Dahil pag sinare mo ang Panginoong Yesus, it means ang Lord Jesus Christ ang gumawa niyan, siya ang nagpagaling, at siya ang i-glorify ng tao, at siya ang tatanggapin ng tao. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya agad nilang inalis ang atensyon ng mga tao sa kanilang sarili at tinuro nila ang Kristo. Tinuro nila ang Panginoong Yesus. Even sa buhay po ni Pablo, hindi lamang po tayo ni Peter nangyari ito, but even Paul himself, talagang he proclaimed the Lord Jesus. No? Paul proclaimed Jesus and not of himself. In 2 Corinthians 4:5-7, si Kristo Jesus, sino raw?
na ating Panginoon ang ipinangangaral ko at hindi ang aking sarili. At ako'y lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. Kaya minsan nung nagtuturo ako dati, alam niyo mga kapatid, hindi ko pinipreach ang sarili ko. Ang pinipreach ko is the truth of the gospel. Nagulat ako, sinabi ko yun. Ngayon pala, insignificant ako dyan. Amen po ba? Kung naituro natin na maganda, because of the Holy Spirit, His power, at ang salita ng Diyos ay maganda. Talagang maganda. Hello? Talagang maganda. Hindi dahil sa magaling ka mag-explain, hindi dahil sa binigyan ka ng ability ng Diyos. Everything comes from Him. Everything, galing lahat sa Diyos yan. At sinabi sa verse 6, sapagkat ang Diyos na nagsabing mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag, ay siya ring nagbibigay liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahayag sa mukha ni Kristo. Mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag. Mamaya, relate natin ito sa creation. Di ba? So, pwede sabihin, wow, lalim ng pastor. Hindi malalim, walang malalim, walang hello. Unawain natin lahat. Ngunit kaming pinagkalooban, sa verse 7, ng kayamanang spiritual na ito ay hamak. Tandaan natin nun. When it comes to the kingdom of God, when it comes to the word of God, tayo po'y mga hamak. We are what, ano yung sinasabi ko lagi? Mga abang lingkod ng Diyos. Kung baga sa sisidlan ay palayok lamang. We're just a clay. He is the potter. Siya dapat ang maitaas, hindi tayo. Amen. Upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi sa amin. Naintindihan natin. This is this word. This is the word of God. Para hindi natin matouch ang glory ng Panginoon. Hello? At para may pangaral natin si Kristo. Kasi once na you touch the glory of God, saan ka nakabase, saan ka nakatingin? Sa sarili mo. Boy, galing ko. Ha? Hello? Ano mangyari? Hindi nakikilalanin si Kristo. Ano mangyari? Ang galing pala ng pastor na yun. Paano gumaling yun? Walang sakit eh. Tama. Amen po ba? Amen. Alam mo, sasabihin ko sa inyo. The true kingdom of God, those people belong to the kingdom of God. The true people belongs to the kingdom of God. Wala pong magaling. Dahil lahat po tayo tagatupad lang ng magaling na salita ng Diyos. Amen. Naiintindihan po ba natin? Amen. Paano tayo sasabihin magaling? Di magaling sa magpaliwanag. So what? So what kung magaling sa magpaliwanag? Saan galing ang ability na yon? Sa Lord. Alam mo kung bakit kailangan natin mayakap yan? For us not to touch the glory of God. Sometimes masyado tayong nakatingin sa sarili natin. Masyado natin tinitingnan, ang galing ko magturo. Talaga? Kaya pala hindi ako natuto. Ang galing magturo. Wala pong magaling. Lahat tayo ay tagasunod ng magaling na salita ng Diyos. Hindi ko pa sabing, hindi ako nagagawa ng sariling salitang magaling na salita ng Diyos. Mabuting balita yan, mabuting salita ng Diyos. Pero sabi ko lang, hindi tayo magaling. Magaling na salita ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Amen. As simple as that. Yabang naman ni Pastor, hindi po. Kaya sabi ko, ayoko mag-preach ng ganito kasi parang sabihin, mayabang ako magsalita. Hindi po talaga. Yung expression ko lang, wala akong ganito. Kaya pagpasensyaan nyo na yung mukha ko. Ganun talaga. Kung gusto ni Pablo na sumunod sa kanyang sarili at kumita ng pera, dapat ay pangaral na niya ang kanyang sarili. Hindi si Kristo. Hello? Tsaka tandaan nyo, church, para hindi tayo maligaw. Pag wala kang nararamdaman na pag-ibig sa tinuturo ng preacher, tumakinig kayo sa akin, tumingin kayo sa akin. Kapag wala kang nararamdaman pag-ibig na tinuturo ng preacher, tandaan mo yan. That is not of the Lord. Hindi kay Kristo yan.
We are in the last days. Marami po sa atin na maliligaw. Tandaan niyo po yan. Remember, God is love. Kahit na sabihin natin may disiplina, still, nandoon pa rin ang pag-ibig. Kahit na sabihin natin dapat siyang parusahan, still, nandoon pa rin ang pag-ibig. Tandaan po natin yan. God never condemns people. Gusto niyang bumalik ang tao sa Kanya. Because the goodness of the Lord leads them to repentance. Ang pakay po ng Diyos, ang tao ay magbalik, ang tao ay humingi ng tawad, ang tao ay makilala siya. Kasi kung makikilala siya sa pamamagitan ng galit, ng puot, whatever, that is not the fruit of love. Naintindihan po ba natin? Amen. At kung makikilala ng tao ang Diyos sa pamamagitan ng parusa, hindi niya mahal ang Diyos. Ito pinaliliwanag ko. Dapat makilala ng tao ang Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig ay hindi po, walang dungis ang pag-ibig. Naintindihan po ba natin? Ang pag-ibig ay wala pong masamang tinapay. And it covers multitudes of sin. Naintindihan po ba natin? Amen. Kasi ganito lang eh. Gusto mong ayusin ang tao? Yes. Sa paanong paraan? Disiplinahin siya? Tama. Parusahan siya dahil may kasalanan siya? Tama. Pero dapat namumuo sa puso niya ang pag-ibig. Sa paanong paraan? Kasi dapat ibigin niya ang Diyos. Kasi once na hindi niya, kaya niya tinanggap si Kristo dahil natatakot siyang pumunta na impyerno. Kaya niya tinanggap si Kristo dahil ayaw niya maparusahan. Pero hindi niya tinanggap si Kristo dahil mahal niya si Kristo. Magkakaiba po yun. At alam ng Diyos kung sino nagmamahal sa Kanya. Tandaan po natin yan. Hindi po natin may papakita sa pamagitan lamang ng ating ginagawa o ng ating kaisipan kung mahal natin ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Yes, makikita natin sa pamagitan ng paggawa. Pero may gumagawa na bakit? Natatakot siya sa impyerno. Pero the truth, nakikita mo lang ginagawa niya pero wala naman talaga sa puso niya. Maraming lahat po ng klase ng tao nasa mundo. Tandaan po natin yan. Pero sasabihin ko sa iyo, kapag ang puso ng tao ay umiibig sa Diyos, siyempre hindi siya gagawa ng kasalanan, hindi niya pupunta ng kasalanan na yon. Pero yan po ang talagang gustong iligtas ng Panginoon. Naintindihan po ba natin? Amen. Gayunman ayaw niyang ipangaral ang kanyang sarili, hinangad lamang niyang igalang o i-honor si Kristo. Kasi si Pablo kahit ano pong inabot ng pagdurusa, inabot ng lahat ito because of love to the Lord. Kahit maparusahan siya, kahit na sabihin natin inakusahan pa si Pablo, hindi ko tinataas si Pablo, tinataas ko yung pagkilos ng Diyos sa buhay ni Pablo. Pero ang sabi, napanood ko yung kay Pablo, talagang goosebumps talagang kinilabutan ako yung pinanood kong, sino ka? Sabi nung lalaki, I'm Luke. Si Luke. Niya ako. Luke, hindi ko magagawa mag-isa to. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, magkakasama dapat tayo. Hindi tayo magkakahiwalay. Hindi tayo nag-aaway. Hello? Tandaan natin. Para maintindihan natin what is this gospel. What is this all about? This is the love of God. Hindi ko sinasabing we have to tolerate sin. Hindi ko sinasabing wag natin siyang disiplinahin. No, we need to discipline them. Wala akong sinasabi na sinabi nga ng Lord, parusahan di parusahan. Pero because of love, kaya mo pinarusahan. Hindi dahil galit na galit ka sa tao. At gusto mo siya mawasak at masira, bahala sa buhay mo, punta ka ng impyerno.
Di po ganun. Kaya mo siya dinidisiplina para siya ay maibalik sa Panginoon. Maranasan niya ang pag-ibig ng Diyos. Nakala niyo ba, pag pinag-aralan ng pag-ibig ng Diyos ay ganun lamang? Di po. Dapat maintindihan natin yan. Tandaan mo, ang Kristyanismo is love. Pero hindi ko sinasabing love, pabayaan lang. Sige, tuloy ka sa kasalanan mo, that is love. Kasi ayaw kitang i-correct. Ayaw kitang, what do you mean, I rebuke. I-reprove. Hindi po. Kung mahal mo yung tao, mahal mo isang tao, tutulungan mo siyang umahon. Naintindihan po natin? Amen. Maalis mo siya doon sa kung saan nandun sa papunta impyerno, alisin mo siya because of love at tulungan siya. Kaya sila Pedro, si Pablo, lahat sila, hindi nila pinangangaral ang sarili nila. Kasi kung sarili nila pangangaral nila, pang sariling kapakanan, walang pag-ibig doon. Nagalit naman si pastor. Hindi po. Papaliwanag lang. Wala eh. Sasabi nga, Lord, minsan parang ayokong mag-preach ng ganito. Parang mayabang ang dating. Hindi po. Hindi po ako mayabang. Amen? Amen po ba? Amen. Sabi ng Lord, tayuan mo ako. Huwag mo isipin yan. Amen po ba? Amen. Mahalin pa ba si pastor? Kasi minsan may nagtuturo ng ganyan. Sabi ko, sige, preach it, pastor, preach it. Hello? Okay. Ang sarap pakinggan yung mga, hindi yung para, not to condemn you, but to feel the love of God. Amen po ba? Amen. Di man natin magawa, di man natin may pakita kung paano, pero by the Word of God, by His power, maramdaman ito. Amen po ba? Kaya sabi niya sa 1 Corinthians 3:19, sige lang, mag-extend ako ng konti. Total Lord's Day naman ngayon, 24 hours naman tayo, di ba? Samantalahin ko na mga kapatid, papaalam po ako sa inyo. Hindi naman po ako nag-aabuso. So, mga kapatid, hindi ko kayo makausap tulad ng ginagawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman. Mga sanggol na pasapananampalataya kay Kristo. Binigyan ko kayo ng gatas, hindi matigas na pagkain, sapagkat ito'y hindi pa ninyo kaya. At hindi pa ninyo kaya hanggang ngayon, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Mayroon pa kayong inggitan at alitan, at iyan nagpapakilalang makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Verse 4, kapag sinabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi ba tanda iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Sapagkat sino si Apolos? At sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos. Ano sabi? Mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginagawa ng bawat isa ang gawain tinanggap niya sa Panginoon. So gusto ko lang, ito naka-highlight na red sa akin, na kung tutusin, kasangkapan tayo ng Diyos. Amen po ba? Amen. Tayo lingkod ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin tayo sa pananalig kay Kristo. Church, we're insignificant to this when it comes to the glory of God. Hindi natin yayakapin kung sino. Kaya minsan nagkakagulo ang tao just because, eto magaling eto si Pablo, eto si Bertuso, eto si Pedduco, eto si Mario. Hello? Wala pong ganon. Kaya nadidivide ang kingdom ng Lord. Ang gagaling Amen po ba? Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Yes, ngunit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim ni ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo at nagpapalago. Ang pinaka-importante sa lahat, ang Diyos. Ang nagtatanim at nagdidilig ay kapwa manggagawa lamang. Ano raw? Ang mga nagtatanim at nagdidilig ay kapwa manggagawa lamang, at bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagpapagal.
Kami pareho manggagawa ng Diyos at kayo ang bukirin niya. Kayo rin ang gusali ng Diyos. Tingnan mo itong salita ni Pedro o ni Pablo para sa mga Corinthians. Gaway-away eh. It is because may mga idol. Amen. Idol Pablo. Idol rap. Hindi, rap. Nagra-rap. Idol! Dapat bang itaas ng tao dahil sa sariling gawa niya? May ginawa siya, dapat ba siyang itaas? Hindi Siya ang tao ba ang binabanggit na liwanag na nasa Biblia? Siya ba liwanag sa Biblia, yung tao na yun? No, hindi magkakaroon ng liwanag kung dadakilain natin ang tao. Tandaan natin yan. Amen po ba? Dahil ang tinutukoy na liwanag ay nag-iisa. Ang pinatay sa krus ng Kalbaryo. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen po. Siya lang yung liwanag. Tayo insignificant to all of this. Huwag natin bigyan masyado ng galing ang sarili natin when it comes to the move of God, to the manifestation of His power. Kailangan pagkakataon nga natin i-share si Kristo. Si Kristo ang dapat na maihayag. Si Kristo, for us to draw these people unto Him, kailangan siyang ipahayag natin. Ang Diyos lamang ang maaari maging dahilan para magningning ang liwanag mula sa kadiliman. He's the only way. He's the only truth. Amen po ba? Amen. Hindi po ang tao. Kaya ito yung pagkakataon na ginawa nila Pedro. Yung time na yun. This is the work of God, not man. Okay kung iyan ay sa buhay natin ay kilos ng Diyos, walang problema. Maganda yan, pero ang Diyos pa rin ang dapat maitaas. Ibig sabihin, kumilos sa Diyos, naglihans tayo, gumaling ang tao, kilos ng Diyos yun. Pero dapat ang Diyos ang maitaas. Walang masama. Amen po ba? Walang masama na sinasabi natin, ang ganda ng kilos ng Diyos sa iyo. Pure ka. Hello? Ang ganda ng kilos ng Diyos sa iyo. Kapag pasensya, kapag tiis, kapag mahal, matindi manalangin, sumusunod sa Diyos, pagpakumbaba. You're the apple of God's eye. Tinatawag ka ng Diyos bilang pastor or prophet. Tindihan mo. Napakabuti ng Diyos sa buhay mo. Talagang mahal na mahal ka ng Panginoon. Talagang kumikilos ng Diyos. Pero that is the work of God. Amen? Amen. Palakpakan natin ng Panginoon, ha? Palakpakan natin ng Panginoon. Mabuti ang Diyos. Amen? Amen. Magandang makita natin yung nag-transpire kay Pablo pertaining sa creation, Lord. Di siya sabi ko kanina, no? No, yung liwanag na yan. Pero babasahin lang natin. Siyempre, alam din ni Pablo, tinuro sa kanya ng Panginoon pertaining sa creation. Buksan lang natin, Genesis 1:1-5. Pinatutunan po ba tayo? Amen. Amen. Sasabihin ko sana, talaga. Nang simulang likain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. No? It is dark, it is void, it is empty. No? Talagang wala pang dungis, wala lahat, walang hugis o walang anyo. Dilim ang buwabalot sa kalaliman at umihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. The Holy Spirit hover over this water. Sabi. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Let there be light. Nagkaroon ng liwanag. Nasiyahan ng Diyos na ito'y mamasdan, pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag ng araw at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang unang araw. Nung araw, nung gabi. Parang gano'n yan, Ang puso ng isang makasalanan ay katulad ng original na mundong ito. Formless, empty at madilim. Formless, empty, and dark.
tulad po ng isang taong makasalanan. Madilim ang buhay ng isang taong makasalanan. Empty, walang laman, patay ang espiritu, walang komunikasyon sa Diyos, walang liwanag, madilim. Naintindihan po ba natin? Amen. That is the spirit, that is the life of a person. Pero nung napuspos ng espiritu ang puso at ang salita ay dumating at nagatid ng liwanag sa pamagitan ng maluwalhating ebanghelyo. Doon po nagkaroon nung pagdating ni Kristo. Amen po ba? Amen. Nung sinabi ng Diyos, let there be light. Alam mo, kapatid, napaka-importante kasi na maunawaan natin what is this. Na talagang ang liwanag nito ay si Kristo. Tandaan natin, siya lang ang magniningning, siya lang ang nagniningning at magniningning pa, at siya lang ang dapat na ipangaral. Amen po ba? Amen. Pagkatapos ay naging bagong nilikha ang makasalanan o mga sinners at nagsisimulang magbunga para sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang ganda kapag nakita mo yung ito'y bunga ng pag-ibig, gusto ko isingit. Because this is the work of Christ in our lives. Amen po ba? Kaya kung minakita tayong pinagaling, minakita tayong siya ay pinalakad ng Panginoon, whatever, the glory is for the Lord. Amen po ba? At pagkakataon natin itong ma-share ang pangalan ng Panginoong Hesus at pagkakataon natin itong maidiin. And praise God, kanina nung nag-share ako sa dedication and birthday ng bata, na-share ko ang Panginoon. Natutuwa ako talaga. Kumikilos ang Panginoon doon time na yun sa heart ko. At di ako nahiya na isigaw ang pangalan ng Panginoong Hesus. Dahil napakaganda. Amen po ba? Amen. Ito nga sinabi ni Pablo, may kayamanan ako, pag-amin ni Pablo, ngunit nasa lupa ito. Ayokong makita, ako ay isa lamang sisidlan. Ang pinakamalagang nakikita ay si Kristo at ang kalwalhatian o glory ay para sa Kanya lamang. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Siya lamang ang dapat na makita dito. At tayo ay dapat ganun din ang gagawin natin. Masyadong masama kapag mas mahalaga ang mga manggagawang Kristiyano kaysa kayamanan ng Ebanghelyo. Mas lalong masama. Mas lalong lalala kapag tayo ang mas mahalaga. Amen po ba? Amen. Dapat ang mahalaga yung kayamanan ng Ebanghelyo. At sino ba ang kayamanan ng Ebanghelyo? Si Jesu Kristo. Naintindihan po ba natin? Amen. Kaya nga naging mabunga ang kanilang pag-share ng gospel. Dahil hindi nila tinignan ang kanilang sarili, kundi ang Diyos. Galing lahat ang kanilang ginawa at gagawin din natin sa panahon ito. Galing lahat sa Diyos. Wala tayo dito. Kaya nga sabi, sinilang tayong wala, lalabas tayo ng wala pa rin. Amen po ba? Pastor, kailan yung meron? Tayo, pagkagising natin, meron na tayong eternal life, meron na tayong glorified body. Kaya nga sabi, it's not by might, it's not by power, but by my spirit. Yakapin natin na. Huwag natin masyadong i-selfie yung sarili natin. Kaya pala umiiwas sa selfie, di ba? Amen? So, tingnan natin yung gagawin ng Diyos. Tingnan natin yung gusto sabihin ng Panginoon. Bukas, magbablog ako, God willing. Pero ang purpose ko ron is for the encouragement of the church. Wala akong ibang ibig sabihin. Gusto nyo, wala na akong mukha doon, sasalta na lang ako. Pwede rin. No? Pero wala po akong, hindi ako nagpapapogi point sa mga ganyan. Hindi ko kailangan yan. Amen po ba? Amen. Kaya anong ginawa nila Pedro, nung time na yun, last verse ko to, they preached Christ to the people and many of them, 5,000 men believed. Because hindi na tinitignan yung sarili nila.
ginagawa lang pagkakataon to share the Lord Jesus Christ. Pagkakataon to, it's about time na wala na nga ang Panginoong Jesus, but the Holy Spirit is in their hearts. It's about time na maibunyag natin kung sino ang gumawa na mapalakad itong lumpong ito. And that is our Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ganun man, sa Acts 4:4, gayon man marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at tumabot sa 5,000 bilang ng mga lalaki. Take note, church, bunga ng pag-ibig to. Dahil sa pag-ibig ni Pedro, ni John, at isama ko si Pablo, lahat na itong mga men of God nito, because of their love towards God. Unang-una, hindi nila tinignan sarili nila dito. Kaya po ba? Tingnan natin, si Kristo ang dapat na maiyaya. Amen? Amen. Amen. May natutunan po ba tayo? Amen. Magsaya lang tayo. Tayo po tayong lahat at tayo po ay ipapanalangin ko bakit Friday pala prayer? Papanalangin ko bawat isa sa atin at gusto natin na ang lahat ng ito ay ipagpatuloy ng Diyos sa buhay natin at gamitin na tayo sa Kanyang kaharian. Amen po ba? So sige po tayo po ay magpupuri at sasamba sa Diyos. Okay, let's close our eyes. Church, pwede mo sabihin sa oras na ito, sa Panginoon, kung ano yung gusto mong ipanalangin. Ikaw at ang Diyos na lang ang nakakaalam na ito. Pero, I believe na meron gustong ituro ang Panginoon sa atin. I believe meron siyang gustong itusok sa bawat isa sa atin. Don't limit the Holy Spirit in our lives. No. Remember, the manifestation of the power of the Holy Spirit ay gusto niya mag-manifest talaga ito sa atin. Sige, let's go with Him. No? Pwedeng habang nakatayo ka, nakapikit ka, nakataas ang kamay mo, sabihin mo sa Panginoon, Lord, help me not to touch your glory. Lord, ikaw ito. Mula nung isinilang ako, mula nung nakilala kita, mula nung naghahari ka sa buhay ko, gawin natin personalist itong sasabihin natin sa Panginoon. Lord, hindi ako to. Ikaw to. Kaya nangyari lahat ng bagay nito, ang himala sa paligid, whatever. It is because of you, my Holy Spirit. Help me not to touch the glory. Sa'yo lang to. Ikaw lang ang dapat na maitaas. Lord, kung may mga himala nangyayari, kung may mga kasagutan sa mga tanong o sa mga panalangin, Panginoon Diyos, nagkaroon ng solusyon, it is because of you. It is because of you, our Holy Spirit. The glory and the lifter of my heart. Ikaw ang dapat na may taas. The lover of my soul. My great teacher. Patuloy mong ibuhos ang pag-ibig mo sa oras nito, Panginoon. Lord, I pray, maramdaman ito, maranasan ito ng mga kapatiran. Pag-ibig mo, Panginoon. Kami bunga ng pag-ibig, Panginoon. Kaya Lord God, tulungan mo kami. Marami kaming matututunan sa salita mo, pero gusto namin, Lord, mag-manifest ito. Mangyari ito. At gawin mong pure ang aming puso pertaining sa iyo. Ibigin ka, sumunod sa iyo, tumalikod sa kasalanan. Yes, lahat. For us, Lord God, to walk with you, Lord. Dahil gusto mo, Panginoon, na maging maayos kami. But help us, Lord, not to condemn people. Help us, Lord. Wala pong magagawa ang condemnation. Wala pong magagawa ang ibagsak ang sino mo. I believe, kung ikaw ay pag-ibig, dapat ang bunga ay pag-ibig. Dapat ang matanim sa puso ay pag-ibig. At dapat na lumabas sa amin ay pag-ibig namin sa iyo at pag-ibig sa kapwa. Maraming salamat. Punuin mo to sa puso namin. Mag-ari ka
Tulungan mo kami, Lord God, sa pag-ibig na nasa puso namin. Ay puntahan namin ang unbelieving world dahil umiibig kami sa iyo at umiibig din kami sa mga taong ito. Lord, mag-apoy ang pag-ibig nito, Panginoon Diyos. That we may feel the compassion of Christ kung paano mo inibig ang mga taong nasa paligid, ang mga taong hindi pa nakakilala sa iyo. Lord, punuin mo ang puso namin. Iiyak namin to sa iyo, Panginoon Diyos. Alam namin, Panginoon, mahabang panahon na hindi kami nakapag-share ng gospel, mahabang panahon na hindi namin nakita o naranasan ang mga taong pumupunta sa impyerno, Panginoon Diyos. Lord, I pray right now that the spirit of compassion fill our hearts, Lord God. The spirit, the compassion of Christ fill our hearts right now. Use us, Lord God. Use us in your kingdom. Huwag kami mag-aksaya ng oras. Lord, totoo, time is running out. Paubos na ang oras, Panginoon Diyos. Kaya ipunuin mo ang aming puso. Nagsusumamo ako sa iyo, Panginoon. Punuin mo ang aming puso. Lord, gusto namin magsimula ito sa iyo. Sinimulan mo kami dito, Panginoon Diyos. Kaya Lord God, mamumunga ito. Gamitin mo kami in your kingdom. Maraming salamat. Turo mo sa amin ang umibig sa kapwa. Walang pipiliin. Lahat. Even mga sinners na sino ka man. Maraming salamat. Kung maghari sa mga anak, pagpalain mo sila. Bless your people. Bless your people. Ikaw ang itataas. Ikaw sasambayan. For your glory. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, God bless po at napakaganda na maranasan natin yung pagkilos at pag-ibig ng Diyos at apply natin ito sa buhay natin. Amen? At Wednesday, Fridays, and Sundays ay sama po kayo. Invite natin sila. Huwag tayo mapagod. No? Yan po yung magagawa din natin. Meron tayong cellphone, send natin yung mga friends natin dyan. Sabi natin, invite namin kayo. Amen? At meron po tayong makukuha. Meron tayong may papanalo, I mean. Yan po instructions ng Lord sa atin. So, gawin po natin. Tsagayin natin yan. Pandemic po, mahirap puntahan ng mga bahay-bahay. Pero, through this, tingnan natin yung himala ng Diyos. Amen? So, God bless you po. Ingat kayo. God loves you and I love you too. God bless po. God bless. Magsaya lang po tayo. Amen. Amen. Sige po.